Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, we are on the way to Chinook Mall. Kakatapos lang natin sa doctor. And sobrang sakit ng lalamunan ko and not feeling well. Pero, ayan, para lang masulit ang ating paglabas, ayan, dadaan na rin tayo sa favorite nating mall. Wow, favorite. So, pinakamalapit din kasing mall yun sa amin. Yan, kesa pumunta pa sa, for example, Cross Iron, no? Napakalayo. Oy, natin din nakakapunta ng Cross Iron. Oo nga, nasabi na natin yan na dapat last week, no? Dapat nung Sunday nga, no? Kaso may appointment naman tayo. Pero okay lang yun. At least iwas sa gastos. Oh, yun lang. Yes. So, Chinook Mall lang muna tayo para ano lang, chill lang. Tapos, kapag maisipang umuwi, ayan, madali namang uuwi. So, yan, napakaganda nga pala ng weather ngayon, no? It's 4 degrees Celsius dito sa Calgary. Ayan. Tanaw na rin ulit yung yelo. Yeah. Actually guys, nung nakaraan, sobrang lakas. Hindi, kagabi din. Nag-snow rin pala kagabi. Pero yan, tira-tira na lang ulit. Tunaw na naman kasi sobrang init na rin naman. Yeah. So anyway, habang tayo ay nagbabiyahe pala, no, sulitin natin dahil malayo-layo yung pinag-check-upan natin. Kasi yung doktor na yan, gusto namin ay hindi sa Chinook location na clinic. Yan, naka-duty ngayon. So pumunta pa kami ngayon sa Mackenzie. So nasa 20 minutes din ang ating biyahe. And syempre, ayan, para masulit natin ang biyahe, pag-usapan natin itong mainit-init na balita, ang pagtatanggal ng Lamia points. Naku. Ayan, kasi nga 'di ba, nabalitaan niyo na tatanggalin na ang Lamia points whether 50 points 'yan or 200 points. Kasi kapag naka-arrange employment ka or Lamia, ay pwede madagdagan ang iyong CRS. And ang CRS naman ay yan yung parang tool or sistema dito sa Canada. Yan para ma-draw ka at makuha ka for permanent resident. Yan, kapag na-draw ang iyong score mo kasi nga ay mataas kumpara sa iba, ayan, pwede ka na mag-apply for permanent residence. And ayan, nabalitaan natin na one of the reasons talaga sa pagtatanggal ng Lamia points ay dahil ito ay naaabuso. Maraming nagbebenta, yes, at marami din kumakagat, syempre, para ma-boost yung scores nila at maging permanent resident. Oo, gaya na sinabi namin guys dati, no? Yung pag-apply ng mga Lamia or alam mo yun, gawa nga na naabuso is umaabot ng up to 50,000. Yes, 20,000, 50,000. So I hope you know yung mga kumagat sa ganung presyo dahil yun yung mga bentahan before ay nakabawi-bawi. Pero napakahirap bawiin yan guys. Lalo na kung, for example, minimum wage earner yung napasukan yung work. So hopefully, so yung mga kumagat ng nasa 50,000 na Lamia ay matataas yung sahod. Pero syempre, ayan, sa nakita na ng IRCC na naabuso itong sistema na to, ayan, meron silang statistics or study. Sino ba ang mga karaniwang naglalamia or kumuha ng Lamia ngayon? So from what countries are they? Yan na ba? Yes. Sino kaya? Sa tingin nyo guys, sino? Grabe, ayan, nakita nyo na sa ating thumbnail, nangunguna nga po ang India. Yes. So India na merong 23,280 na individuals na nag-claim ng Lamia points. So overall sa lahat ng kumuha ng Lamia points, ayan, 62.6% ang Indians. Napakarami po. So sa 50 points, ayan, napakarami sa 50 points. So 22,815. And then yung 200 points kasi more on ano na to, special position, professional or managerial position na 465. Ayan, pero kung tutuusin, no, grabe, 23,000 Indian nationals ang nag-claim ng Lamia points, pero ngayon po ay tinanggal na. So ayan, yung 23,000 na yan, babagsak po ang scores nila. So kahit naka-apply na sila? Basta nasa pool. Kung na-process na or nabigyan na sila ng ITA,
ay syempre lusot na sila kasi Okay. na-draw na sila at naisama na or na-consider na yung kanilang Lamia points. Pero kung nasa pool ka pa lang, hindi ka pa na-draw, ang nababasa ko ay automatic yan na mag-a-update sa system. So for example, ayan, expecting ka na ma-draw sa next time. So nasa 530 ang score mo dahil may additional 50 points ka because of Lamia. Pero ngayon, natatanggalin yan. Ayan, magiging 480 points ka na lang. Ang laki, no? Ang laking bagsak nun. And syempre, mas mababa na ang tsansa mo madraw sa susunod. Dahil nasa 500 points pataas ang labanan sa ngayon. Ayan, syempre, manghihinayang yung mga nakalamia, tas tinanggalan nga ng ganitong points ng IRCC. So, dako tayo. Sino ba ang sumunod? Yan. Top 2 sa may pinakamaraming pre-process na Lamia or may Lamia points na claim dyan sa CRS ay Philippines. So, kamusta naman ang mga kababayan nating Pinoy? Napakarami rin pala. So, ang bilang ng mga Pinoy, ayan na nag-claim ng Lamia points ay 3,340 o sa kabuuan 9% sila. So sa 50 points, actually lahat pala 50 points, no, ang claim ng mga kababayan nating Pinoy, 3,340 sila. Kasi sa 200 points ay walang nag-claim ng 200 points, lahat ay 50. Okay. So ayan, syempre, sadly rin or unfortunately, sa mga Pinoy nating kababayan na nadamay, so nasa 3,000 sila, ayan, bababawas ang kanilang points. And syempre, lesser nga po yung chances na madraw. Pero hopefully, kahit nabawasan po, ayan, meron pa ring laban ang inyong CRS sa susunod na draw. So yun, no, nakikita nyo, di ba? Hindi lang Indian nationals ang ayan nakikipagtunggali sa pataasan ng scores talaga. So 3,000, although malayo ang gap ha, 3,000 yung sa Philippines, then sa India ay 23,000. Pero yan, kung makikita nyo, top 2 sa ranking ang Philippines. So tingnan natin pa sa graph or sa data, ayan, sino pa ba or anong countries yung mga sumunod. Tingin ko Nigeria? Mali. Mali. So ang top 3 ay from China. Oh. Yan, so meron silang 1,300 nationals na nag-claim ng 50 points for Lamia, and then 145 Chinese nationals naman for 200 points. So ito yung top 3, India, Philippines, and then China. So yung the rest, ito na mas mabababa na lang Mexico, South Korea, Pakistan. So guys, napakahaba nung listahan kasi multicultural country itong bansang Canada. So pwedeng pumunta or pwedeng mag-apply sa express entry ang lahat ng nationals dito. And ito yung ating nasa graph. So napakarami niyan. Pero yun nga, ina-highlight natin ang top 3. So una sa listahan, India, Philippines, and China. So yan, no, nakikita nyo, di ba, na hindi madaling magkaroon ng Lamia. Pero grabe, no, sa isang iglap, yung pinaghirapan ninyo, baka yung iba ay nagbayad or hinuhulugan pa yung bayad para magkaroon lang ng Lamia. Tapos biglang babawiin lang ng IRCC yung pag-asa, ayan, na madagdagan ng 50 points ang inyong CRS score. So syempre nakakalungkot yan kapag nagbabayad ka na tapos wala rin palang mapupuntahan. Pero syempre ang Canada rin naman ay nagbabalance lang talaga ng playing field. Although syempre nakakalungkot para sa mga legitimate, no, na kumuha ng Lamia, yung meron talagang right para magkaroon ng 50 points or 200 points kumpara sa nagbayad lang para makakuha ng additional points. O kahit sabihin mo na, guys, no, sabihin na natin 7 or to 10,000 yung bayad mo sa Lamia, parang ang hirap pa rin talaga makaipon ng ganung kalaki. Tapos Yes. ganyan lang din yung mangyayari. Oo, kasi kawawa. Kasi kahit kunwari mataas yung sahod mo, malaki pa rin diyang part ng pera mo na
matatanggap ay ipambabayad mo sa bills. Expenses. So, hahatiin mo pa yun, tapos ipabayad mo rin yun sa sa down payment mo or installment payment for Lamia. Ayan, kasi nakakinig tayo ng mga nag-offer ng Lamia. So, for example, 20,000 yung bayad, no? Nasa parang 10,000 down payment and then installment na yung the rest. So, napakalaki pa rin yun na kautangan. Grabe. Sa hirap ng buhay dito, guys, hindi ganun kadali mabawi yung ganung kalaking pera. Yes. Totoo lang. Pero guys, ito ha, on the positive side, kung nasa express entry pool ka and wala kang arranged employment or Lamia, syempre tataas na ang tsansa mong ma-draw. Dahil nabawasan ang mga kakompetensya mo or kalaban mo na may matataas na scores. Dahil nakita nyo naman, minus 200 agad sila or minus 50. So, napakalaki ng ibinaba and ilan ba silang matatanggalan or magbabawas ng points. Nasa 36,150 na kalaban yan. So, ibig sabihin, bababa yung rango nila, bababa yung scores nila. Ikaw, stay ka lang, pero at least mataas na yung tsansa mo. Pwede mo na silang maunahan. Yan nga yung sa example natin kanina, yung 530 bababa ng 480 kung 50 points yung LMIA niya, di ba? Tapos kung for example 520 ka, so ikaw na yung nasa taas or ibig sabihin bungad ka na, pwede ka nang ma-invite sa next draw. So yun naman ang, di ba? Depende kasi kung nasaan ka eh. Kung nasaan sitwasyon ka, may Lamia ka ba or wala. So sa mga nawala naman ng LMIA, ayan talaga, wala na tayong magagawa dahil ito ang desisyon ng IRCC. Yan para mabawasan ang mga bad actors nga na nagbebenta ng Lamia. Ayan. At sinasamantala ang mga manggagawa dito na gusto maging permanent resident. Pero ang totoo guys, alam nyo, yung bayad lang talaga ng employer sa processing. Ang processing yan is 1,000 lang. Yes guys, so for processing of Lamia, $1,000 lang talaga, and usually it's being shouldered by the employer. Kaya lang syempre, ito na nga po, naging talamak na parang sinisingil pa sa employee ang Lamia, and abot-abot na sa libo-libong dolyar ang kanilang sinisingil para ma-issuehan ka ng Lamia. So hopefully ay mabawasan na nga po yung mga fraudulent schemes para maging PR ang isang individual dito sa Canada, para maging patas, diba, yung laban nyo sa education, laban nyo sa experience, whether foreign yan or Canadian. So pantay-pantay kayo. Ang hindi lang pantay syempre kapag edad. So kapag mas matanda, parang nakaturo ka naman sa akin, baby. Pag mas matanda na guys, ayun nga lang, nakakasada. Yeah. May nagko-comment na bakit naman, no, pag mas matanda, mas mababa na yung points. Syempre kasi nakikita ng Canada na syempre nababawasan na yung time mo makapag-contribute sa economy ng Canada kung mas matanda ka. Pero kung mas bata ka, syempre mas mapapakinabangan ka ng Canada. Mas sila sa'yo pag bata ka. So makaka-contribute ka sa pagbo-boost or pag-grow ng economy. So yun nga lang, no, every year ng birthday mo, ayan, mababawasan yan, I think, ng 5 points. Kaya napakalaki din na bagay yon. Pero kung gusto nyo talaga i-boost yung CRS score nyo, ito ha, ang magandang tutukan yung language nyo. Whether English yan, so IELTS or CELPIP, if there is still a room for improvement, kung pwede nyo yan perfectin nyo dahil napakataas po ng, ayan, ng binibigay na points kapag may English proficiency ka. And syempre, ang sinabi natin sa previous vlog ay kapag meron kang French language proficiency, mataas na boost din yan sa score ninyo. Ayan, gaya guys nung na vlog namin nung nakaraan, ano, about dyan sa language na yan, yung pag-aaral ng French. Yan, kung gusto nyo talaga guys, ituloy yung pangarap nyo dito sa Canada, try nyo yung mag-aral ng French. Yes, pero sa totoo lang naman talaga guys, ayan, kahit sabihin natin mag-aral ng French, hindi siya madali. Yes. Kasi nga kahit kami, hindi namin nasubukan. Alam nyo, ang nagawa ko lang, nag-download ako ng Duolingo, ilang araw lang ako nagtatry ng mga exercise,
for French language and then conversion to English. Pero hindi ko na nakaya kasi distracted ako, hindi ako nakafocused. So dapat talaga dedicated and focused ka sa iyong goal na maging proficient ka sa French language. So kapag na-feel mo talaga na gustong-gusto mag-aral ng French, then dun ka mag-go. Pero kapag half-hearted ka, naku, mahirap, baka magsayang ka lang ng pera for your French classes. Ayan. So another pa na pwede nyong i-boost yung score nyo is syempre yung experience nyo. So kung yan nga, yung iba, kung uuwi yung iba, pwede silang mag-gain ng foreign experience habang, for example, nasa Pinas. Yan, kasi may points yan kapag for example, 1 year, 2 years, 3 years ka na foreign work experience. Or kung nandito ka sa Canada, mabuboost din yung score mo kapag naka 1 year Canadian experience ka na skilled job, 2 years, ganyan, or 3 years. So yun, diba, at least nakita nyo na marami pa ring factors, ayan, na pwedeng i-improve para mataas ang CRS score. So kung isa kayo sa natamaan na matanggalan, no, ng points because of Lamia, ayan, explore na lang din tayo ng other options. Dahil, yan, as I can see, wala tayong magagawa dahil IRCC na po ang nag-decide na magtanggal ng Lamia points. Ayan lang guys ang ating update, no. So hopefully nakatulong itong video na to sa inyo. So if you think na nakatulong ito, please do click the thumbs up and share nyo na rin po sa mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing po and don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!